Si Captain Andrea Andeng Ruiz, 41 anos, ay bagong halal na kapitana ng Barangay San Iluminada, isang baryo na may maganda ngunit nakakapagpaalalang reputasyon. Sa nakaraang 12 taon, 4 na kapitanang nanungkulan at lahat sila ay bigla na lang nag-resign bago matapos ang unang taon ng termino. Walang paliwanag, walang iniwan na pahayag, walang pumupunta sa mga pulong pagkatapos. Pero si Andeng ay matatag. Hindi siya naniniwala sa tsismis o sa takot. At nais niyang unawain ang baryo na ngayon ay nasa ilalim ng kanyang responsibilidad. Sa unang buwan, tahimik ang lahat. Nakikipagkilala siya sa mga residente, nagpapatawag ng mga pulong, at sinusubukang ayusin ang mga pagkukulang ng dating pamunuan. Ngunit napansin niya ang isang bagay na hindi tumutugma. Ang bawat mahahalagang desisyon, zoning, project budget, curfew, paggamit ng lupa, ay hindi dumadaan sa kapitan. Lahat ay galing sa angkan ng Del Rosario. Isang matandang pamilya na nakatira sa malaking bahay sa gitna ng baryo. 8 silang miyembro. Lahat luma na ang damit, bihira lumabas, at halos walang pakikihalubilo. Ngunit bawat opisyal ng barangay ay tumatango kapag sila ang nagsalita. Sa unang pulong niya kasama ang konseho, sinabi niya, "Ako ang kapitana, dapat ako ang namumuno." Hindi nagsalita ang konseho, nakatungo lang sila hanggang sa tumayo si Martha Del Rosario, ang pinakamatanda sa angkan. "Hija," sabi ng babae, "huwag mong baguhin ang nakasanayan ng baryo." "Bakit po?" "Dahil hindi ka namin nilagay dito para mamuno. Nandito ka para magpatuloy ng takdang responsibilidad." "Responsibilidad na ano?" "Responsibilidad na sumunod." Nanggilid ang dugo sa mukha ni Andeng, pero hindi siya nagpahalata. Kinabukasan, kinausap niya ang dating kapitan, si Victor, na bigla na lang umalis isang tao na ang nakalipas. "Ano ba talaga ang nangyari sa iyo?" tanong ni Andeng. Hindi tumingin si Victor sa mata niya, para bang natatakot pa maging malapit sa barangay. "Kapag tumagal ka diyan," wika nito, "maiintindihan mo rin." "Entendihin ano?" "Na ang kapitan ay hindi leader, siya ay bantay." "Bantay saan?" "Bantay ng sekreto ng Del Rosario." "Anong sekreto?" Nanginginig ang boses ni Victor. "Huwag mo nang galawin ang pamilya nila. Mas mabuti kang mabuhay na sunod-sunuran kaysa malaman kung sino ang talagang may-ari ng baryo." Hindi na nagsalita si Andrea. Alam niyang may tinatago at hindi siya umurong. Sa ika-6 na linggo may kakaibang nangyari. May isang pamilyang bagong lipat. Ang mga Reyes. Nagpunta sila kay Captain Andeng at nagreklamo. "Kapitana," sabi ng ama, "bakit hindi namin pwedeng palakasin ang ilaw pagkatapos ng 9:00? Bakit may bawal na lugar? Bakit may curfew kahit walang krimen?" Hindi masagot ni Andeng. Hindi niya rin maintindihan. "Sinabihan lang akong sundin ang patakaran," sagot niya. "Patakaran ng sino?" Hindi niya masabi ang totoo. Sa gabi ring iyon, nagpasya siyang puntahan ang malaking bahay ng Del Rosario. Pagdating niya, nakabukas ang pinto ng lumang mansyon. Walang nagbabantay, walang aso, walang ilaw, ngunit malinaw na gising ang mga tao sa loob. Pagpasok niya sa bulwagan, nagulat siya. Ang 8 mula sa angkan ay nakaupo sa paligid ng malaking mesa, nakapikit, hindi gumagalaw, parang naghihintay ng isang senyales. Lumapit siya kay Martha. "Gusto kong malaman ang totoo," sabi ni Andeng. "Ano ba ang tungkulin ng kapitan dito?" Dahan-dahang dumilat ang matanda at ang unang tingin nito kay Andeng ay hindi tingin ng tao sa tao, kundi tingin ng nilalang na mas nakakatanda pa sa baryo. "Hija, ang kapitan ang tagapangalaga ng aming tahanan. Hindi mo pwedeng baguhin ang mga patakaran." "Ano ba talaga kayo?" Naglakad si Martha patungo sa lumang aparador. Binuksan niya ito.
Sa loob, nakita ni Andeng ang mga lumang dokumento, lumang larawan, at mga tala na hindi galing sa panahon nila. May mga larawan ng mga kapitan mula noong 1800s at sa bawat isa, ang Del Rosario ang nasa likod nila. Ang baryong ito, paliwanag ni Martha, ay hindi basta lupa. Ito ay lupa namin mula pa bago dumating ang mga Kastila. At bago magtayo ng simbahan o munisipyo, kami na ang bahay ng kapangyarihan dito. Kapangyarihan na ano? Kapangyarihan na hindi mo dapat malaman. Ano ang nangyari sa mga dating kapitan? Hindi nila kinaya ang bigat ng nalaman. Sinaktan ninyo sila? Hindi, pero hindi sila handa na makitang ang baryo ay hindi pag-aari ng tao. Lumalim ang tinig ni Martha. Huwag mo nang ipilit, Hija, dahil kung pipilitin mo, hindi mo mapipigilan ang mangyayari sa'yo. Hindi tumigil si Andeng. Sa sumunod na gabi, iniimbestigahan niya ang baryo ng palihim. Napansin niyang ang ilang bahay ay hindi nagbubukas ng ilaw. Ang ilang pamilya ay lumalabas lamang kapag madilim. At ang mga Del Rosario, hindi umaalis ng mansyon kahit kailan. Hanggang makita niya ang isang bagay na nagpatunay sa hinala niya. Sa may likod ng mansyon, may lumang lagusan pababa sa lupa. Dinala niya ang flashlight at sinundan ito. Sa ilalim nito, isang malaking silid na puno ng lumang kasuotan, lumang papel, at mga sinaunang kasangkapan. At sa gitna, isang malaking ukit sa bato. Isang bilog na may 8 marka, 8, katulad ng bilang ng Del Rosario, at nakaukit ang isang linya. Ang baryo ay buhay dahil sa amin. At ang kapitan ay tanod ng aming katahimikan. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin, ngunit sapat iyon para manginig siya. Pag-angat niya ng flashlight, may 6 na aninong nakatayo sa pasukan ng lagusan. Tahimik, nakamasid, hindi gumagalaw, mga miyembro ng Del Rosario. At alam nilang nakita niya ang silid. Kinabukasan hindi dumalo ang konseho sa pulong. Walang lumapit sa barangay hall. Walang sumagot sa tawag hanggang dumating si Martha Del Rosario. "Alam mo na," sabi nito. Tumango si Andeng. "Ano ang dapat kong gawin? Tanggapin ang tungkulin o mag-resign gaya ng iba? At kung hindi? Kung pipiliin mong manatili," sagot ni Martha, "hindi ka na makakaalis. Dahil kapag alam mo ang lihim ng baryo, bahagi ka na nito." Anong ibig sabihin ng bahagi? Magiging bantay ka ng hindi na lumalabas sa liwanag. Namilog ang mata ni Andeng. Hindi niyo ba kami pinoprotektahan, kundi sinusubaybayan? Tumingin si Martha ng diretso. Malamig, hindi tao ang dating. Ang ilang pamilya dito ay hindi tao, Hija. At kami ang nagtatakda ng kapayapaan, hindi kayo. Sa puntong iyon, alam ni Andeng ang katotohanan. Ang baryo ay kontrolado ng mga nilalang na hindi tumatanda, hindi umaalis, at hindi nagpapalit ng liderato. Hindi kapitan ang tunay na pinuno, kundi ang angkan ng Del Rosario. At ngayon dahil nakita niya ang lihim, hindi na siya ordinaryong kapitana. Siya na ang kasunod na bantay, hindi ng barangay, kundi ng mga nilalang na naninirahan dito bago pa man dumating ang tao.